Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine. At ng Sunsilk. Magandang araw po, mga kapatid ko. Hello. Minsan po sa ating buhay, sunod-sunod ang dumarating na pagsubok o dagok. Karamihan po sa mga pagsubok na ito, paulit-ulit lang yata nating pinoproblema kasi tayo minsan yung makulit. Kaya ang iba sa atin gusto na lang na mag-give up kasi po parang wala na tayong pag-asa, minsan yan ang feeling natin. Kasi minsan kasalanan din natin Pag ginagawa mo ng ginagawa, isang bagay na medyo nadapa ka, tapos nakabangon ka, gagawin mo na naman, ini-expect mo, hindi ka na madadapa uli, katangahan na po yun. Okay? Dahil kung ganun, hindi po nag-iiba yung ending. Marami pong sitwasyon na pwede kang makaramdam ng hopelessness o pagkawalang pag-asa. Nandiyan pong isang pag-ibig na hindi makalimutan o isang maling gawain na hindi mo matakasan o matigil. Meron ding isang tao siguro na hindi mo maalis sa buhay mo pero paulit-ulit ka nang sinasaktan. Minsan, mas madaling sabihin kaysa gawin, di ba? Parang, kailan ba ako nag-feel na hopeless ako? I think, syempre po, when my first marriage broke up, obviously, siguro that was the lowest point in my life. One of the lowest points. The other being the death of my father. Kasi, ang feeling ko noon, since love team po kami ni Gabby, parang hindi lang yung pagmamahal ni Gabby yung nawala sa akin, kundi ang takot ko rin, baka yung pagmamahal din ng publiko, dahil biglang ang bata-bata ko po, hiwalay ako bigla sa asawa kong ka-love team ko pa naman, at yung mahal na mahal kami ng fans namin. Ang feeling ko noon, wala na manonood ng mga pelikula ko, paano ko bubuhayin yung anak ko, dahil ayoko namang umasa lang sa magulang ko. Ayoko humingi ng tulong sa iba dahil feeling ko kasalanan ko yung matigas ang ulo ko, nag-asawa ako maaga, so kailangan ibangon ko ulit yung sarili ko bago ako humarap sa magulang ko ulit dahil nahiya po ako Pero isa pang takot ko noon was kumusta kaya ang magiging pagpapalaki ko kay Casey dahil nga kaming dalawa lang. Tapos isa pang takot ko was, meron pa kayang magmamahal sa akin ng tunay? Dahil lalo na nung araw, parang paghiwalay kami, stigma na naka-attach sa'yo na baka isipin nila, easy na lang na babae yan kasi hiwalay sa asawa, di ba? Yung mga ganun po. So, ang dami kong tanong na sa awa ho ng Diyos at sa napakatinding pag-iingat ay nakahanap pa rin naman ng magmamahal. Actually, nalito na nga ako after that dahil ang sunod-sunod na silang dumating. Kaya nahirapan akong pumili. Hindi naman pwedeng mag-asawa ng 3 tao. Kaya okay lang po yan. Masaya na kami ni Kiko. Anyway, paano nga ba itatama ang isang bagay na nasimulang mali? Paano mo tatakasan ang isang nakaraan na pilit kang sinusundan? Is it really possible na you can find love again in what seems to be a hopeless place? Yan ang ating pag-uusapan po ngayong araw na ito. Ako po si Sharon, kasama mo kapatid. Kapag nasa isang sitwasyon po tayo na mahirap harapin, kadalasan po ang pakiramdam natin, di po ba parang nag-iisa lang tayo sa mundo or wala tayong makasamang karamay. At marami sa ating mga kapatid ang dumadaan din sa sitwasyon na hopelessness, araw-araw pa ng kanilang buhay. Ngayong araw na ito, makakasama natin ang mga taong magpapatunay na hindi sa lahat ng pagkakataon
ay magpapatalo tayo sa nararamdaman nating kawalan ng pag-asa. Narito ang ating unang patunay. Panoorin po natin. Nagkaroon ako ng dalawang boyfriend from second year high school hanggang fourth year. And then, nung nag-first year ako sa college, first sem. Tapos, second sem ng first year, na-meet ko na yon si Gerard, yung husband ko. Walang courtship na nangyari. Lahat go with the flow na lang. Hanggang sa tumagal kami ng 2 years, nabuntis ako, nagpakasal kami. From day 1 na na-meet ko siya, hanggang nung mga times na yon, consistent siya na sweet. Until dumating yung time na nagloko nga siya. Binuksan ko yung email niya and then, yun, may nakita nga ako sa mga mails niya. Asabar ko siya noon. And then, nung kinabukasan, tumawag siya sa akin, kinonfirm ko sa kanya kung sino yung girl na yon. Hindi siya nag-hesitate na sabihin sa akin na girlfriend niya nga yun. He wants me out of his life daw. Mga kapatid, welcome Shine Antonio. Hello Shine, good afternoon. Good afternoon po. Salamat sa iyong pag-share sa amin ang kwento mo. Okay, dumating sa punto, hindi ba Shine, na talagang iniwan ka na niya for another woman? Inisip mo ba na seryosong-seryoso yung pag-iwan niya sa'yo or feeling mo, oh, that's just another fling, siguro kala lang niya this time, more serious lang, feeling niya, pero babalik din niya, naisip mo ba yun? Sa sarili ko, pinipilit kong isipin na hindi siya mawawala. Kaya lang, everyday, sa mga conversation namin, sa mga naririnig ko from him, alam ko na malabo na. Dun sa time na gaano kayo katagal magkahiwalay? Over a year. Over a year? Almost 2. Okay. Sino at paano ngayon nagkaroon ng isang taong muling nagpatibok, sabihin na natin, ng puso mo? Nagkaroon kasi ng reunion, yung isang organization na kinabibilangan ko nung college. So, na-meet ko dun yung guy na yon and he thought na single ako. Pero, nung moment din na yon, sinabi ko sa kanya na married ako and I have 4 kids. Pero nabanggit mo hiwalay ka? Hindi. Sabi ko lang medyo... Pinanindigan mo pa rin, ha? Sabi ko, nasa bar ko yung asawa ko, pero medyo hindi maganda yung sitwasyon. And then, naging consistent na siya na nag-PPM sa Facebook. Palagi na siyang tumatawag, palagi na siyang nagte-text. So, in a way, siya yung naging shock absorber ko din. Hindi naman may iwasan yun talaga. You need somebody. Ang ano ko lang dyan is, sabi nila minsan merong, anong tawag nila, yung rebound na relationship, di ba? Minsan yung rebound, ang tawag doon, kailangan lang na pampatulong para lang mawala yung sakit. Yung ma-feel mo lang na lovable ka pa, di ba? So how long naman tumagal itong parang relationship niyo? 1 year and 2 months. Matagal din. Okay. Now, hindi kayo nagkatuluyan itong bago mong pag-ibig kahit after 1 year and 2 months dahil sa isang pangyayari na bumago sa iyong buhay. Ano ito? Ang kasagutan po ni Shine at ang karugtong ng kanyang kwento sa aming pagbabalik. Bakit ba nang bababae ang lalaki? Teka muna, nasaan yung mga babae kung nasa barko ka? Sa bawat port, may girlfriend ka. Well, hindi naman. Hindi naman. Every other lang.